Ako si Fanju. Isang ordinaryong alipin ng modernong lipunan. Matapos tamaan ng isang misteryosong kidlat. Naisekay ako sa mundo ng isang wuxia na game na kasisimula pa lang ng open beta. Ang kasama kong napunta rito ay ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata na kasama kong lumaki. Si Xian. Ang taong iyon ay isang henyo sa martial arts na bihirang makita sa loob ng 100 taon. Ipinanganak siyang may dala ng natatanging kakayahan ng sekta. Ang nakamamanghang atake. Hindi lang iyon. Upang makuha ang suporta ng mga puwersa sa Jianghu. Ginawa siyang eksepsyon ng gobyerno ng dakilang Song at kinuha siya. Bilang isang apprentice inspector sa mansyon ng Shenhao ng imperyo. Habang ako naman, tagalinis lang ng mabahong kubeta. Sa huling bahagi ng dinastyang Hilagang Song kung saan naglipa na ang mga eksperto. At bulok ang pamahalaan. Ang simula ko ay maituturing na impyernong antas ng hirap. Tingnan mo ang itsura niya. Talagang isang walang silbing talunan. Tagapangasiwang wang sa tingin ko. Itong si Fanju ay nangangati lang ang balat. Dahil bata pa at matigas ang ulo. Hampasin mo pa ng ilang latigo. Tiyak na susunod yan kaysa kahit kanino. Hindi nagpapakain ng mga taong walang silbi ang likod bahay natin. Fanju. Ano pang tinutunganga mo riyan? Kagalang-galang na tagapangasiwa. At mga kapatid. Umiikot ang gulong ng palad. Huwag ninyong hamakin ang naghihirap na kabataan. Ano raw ang sinabi niya? Huwag hamakin ang naghihirap na kabataan. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Nababaliw na siya. Talagang baliw na siya. Hindi kaya naapektuhan na ng amoy ng ihi ang utak mo? Huwag daw hamakin ang mahirap. Huwag mo akong daanin sa mga kung ano-anong kasabihan. Umalis ka na rito at maglinis ng mga kubeta. Kung hindi, mamayang gabi ay makikipag-agawan ka ng buto sa mga aso para may makain. Baliw, ayusin mo na lang ang paglilinis ng kubeta mo. Kung gaano kalakas ang tawa ninyo ngayon. Sa mga susunod na araw ay paluluhurin ko kayo ng tuwid na tuwid. Ang dahilan kung bakit may lakas ng loob ako ay hindi dahil sira ang utak ko, kundi dahil nang maisekay kami ni Xian. Nabind kami sa isang kakaibang sistema na tinatawag na sama-samang pag-unlad. At ang patakaran ng system namin ay simple at direkta. Sama-samang pag-unlad. Pagbabahagi ng cultivation. Basta't magsumikap si Xian sa pagsasanay. At lampasan ang mga antas. Ang panloob na lakas na makukuha niya. Pati na ang mga realisasyon at pagkakataon. Ay 100% na walang bawas na. Magsidsirinay ng malayuan sa akin na isang walang silbi. Sa madaling salita, nagsasanay siya sa harap. Habang ako naman ay nakahiga lang sa likod. Kapag nag-level up siya, mag-level up din ako. Lene. Xian, nasaan ka na ba? Nakalinis ako ng 100 kubeta ngayong araw. Halos mabali na ang baywang ko. Nagsasanay ka ba talaga ng martial arts? Huwag mo akong madaliin. Ngayong araw, pinilit ako ng aking master na mag-horse stance sa ilalim ng talon sa loob ng 6 na oras. Ngayon, nanginginig ang 2 binti ko na parang sumasayaw. Akala mo ba madaling maging henyo? Nakinabang ka na nga, nagrereklamo ka pa. Nakakakita ka man lang ng mga magagandang babaeng disipulo sa sekta mo. Habang ako, araw-araw na lang nakaharap sa mga mababahong timba ng mga demonyong ito. Mag-breakthrough ka na bilis. Kailangan ko ng panloob na lakas para sa sarili kong proteksyon. Alam ko na. Kasalukuyan akong nag-meditate para lampasan ang kritikal na bahagi ng Qi Realm. Kapag nalampasan ko ang yugtong ito at nabuo na, dapat ay matanggap mo na rin ang feedback dyan sa'yo. Bantayan mo ako. Magsisimula na akong mag-meditate. Ang kaibigang si Xian ay nag-apply para sa pagbabahagi ng cultivation. Nandito na. Naka-activate na ang pagbabahagi ng cultivation. Nagsisimula ng tumaas ang level. 1, 5, 10. Binabati kita, host, nakadarinay na ang cultivation ni Xian. Tumaas na sa level 29. Binubuksan na ang mga meridian. Nabuo na ang Qi. Bukas na ang lahat ng meridian. Ito pala ang martial arts.
Ito ang lakas ng isang second-class expert. Siyan. Ayos ah. Ramdam ko na ang true key. Isa na rin akong master ngayon. Astig. Bro, nagpatrol ako kasama ang team ko sa tulay ng bahaghari sa Bayanjing ngayon. May narinig akong napakahalagang questline. Ang mga manlalaro sa buong server na gumastos ng milyon-milyon. Gumawa sila ng pinakamalaking guild na tinatawag na Gang ng Lixian. Ang pinuno nila ay si Long Xiao. Naghahanap ngayon ang mga manlalarong iyon ng mga quest monster sa buong mundo para patayin. Sabik na sabik silang sumunod sa korte ng imperyo o sa underworld. Para mang-agaw ng iyasi at kumuha ng mga materyales sa orihinal na questline. Gusto nilang sumunod sa kwento para makakuha ng iyasi. Gusto nilang kunin ang mga materyales natin. Kahit gaano pa karami ang mga manlalarong iyon. Sa ilalim ng mga patakaran ng laro. Kailangan pa rin nilang magpagamit ngayon. May plano ako. Dahil may labanan naman talaga sa pagitan ng mabuti at masama sa laro. Bakit hindi natin samantalahin ito, ang isa sa liwanag, ang isa sa dilim? Para kontrolin ang dalawang panig. Magpatrol ka sa labas kasama ang mga sundalo. At magbigay ng mga quest. Gamitin mo ang mga manlalaro ng Gang ng Lixian bilang pambala sa kanyon. Habang ako naman sa dilim, akyat mula sa pinakailalim ng lungsod ng Wuyang. Paakyat sa itaas. At ibibigay ko sa iyo ang mga yasupak ng mga kalaban. Magsasama ang mabuti at masama. Para simulan ang malaking paghahati ng mga yaman. At anihin ang mga nisi pati na ang mga manlalaro sa buong server. Fanju. Bagay na bagay ka talagang maging kontrabida. Huwag ka ng madaming sinasabi simula bukas. Magpapatuloy ako sa paglilinis ng inodoro rito para mangalap ng impormasyon. Patatagin mo namang mabuti ang iyong cultivation realm. Baka mamaya ay mapatalsik ka lang ng isang sampal ng sect leader. Kahihiyan ko rin yon kung sakali. Huwag kang mag-alala sa susunod nating pagkikita. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng isang bayani na nakaputing kasuotan. Ano naman kung tagahakot ako ng dumi? Ano naman kung naglilinis ako ng inodoro? Kung gusto mong mabuhay sa magulong mundong ito, dapat lang na matigas ang iyong kamao. At nakatayo ka ng sapat na mataas. Kapag naubos na namin ng broko ang parehong panig ng mabuti at masama. Susunod din ang mundong ito ng martial arts sa ating mga patakaran balang araw. Tagapangasiwang Liu. Ang meteoric iron na nakuha sa black market. At ang 3 kahon ng Great Restoration Pills ay naisakay na sa karwahe. Talaga bang ilalabas natin ang mga ito ngayong gabi? Ang mansyon ng Shenhao ay parang ulol na aso kung mangagat kahit saan kamakailan. Kapag nalaman ng puno na ibinulsa ko ang mga kalakal na ito, tiyak na babalatan ako ng buhay. Makinig kang mabuti. Mamayang hating gabi. Dadaan ang karwahe sa silangang bahagi ng Tianshui Lane sa Bayanjing. Walang magpapatrol sa lugar na yon ngayong gabi. Siyan, may malaking trabaho tayo. Magpupuslit si tagapangasiwang Liu ng motion mamayang hating gabi ng meteoric iron at Great Restoration Pills. Ang daan niya ay sa silangang bahagi ng Tianshui Lane. Ibubulsa ang meteoric iron. Talaga bang nagawa mo pang ipagkanulo ang sarili mong boss ah? Lene. Ang mayaman at sikat na manlalaro na si Long Xiao. Kasama ang daan-daang. Elite ng Gang ng Lixian ay tumanggap ng quest. Nakapayong sila ngayon sa Tianshui Lane. Naghihintay sa kanto para i-trigger ko ang quest. Gagamitin ko ngayon ang badge ng Inspector General ng mansyon ng Shenhao. Para isara ang daan. At ako lang mag-isa ang kukuha sa mga kargamentong ito. Ipadala mo sa akin ang meteorite iron gamit ang system transfer function. Ako na ang bahala sa kayamanang ito. Bakit hindi pa dumadating si Xian para magbigay ng quest? Halos manigas na sa lamig ang mga kamay ko. Nag-imbestiga ang mansyon ng Shenhao. Umalis ang mga walang kinalaman. Ang mga has na bumunot ng espada laban sa mansyon ng Shenhao ay ituturing na pagtataksil. Isang walang kwentang pagsubok. Napakadaling pabagsakin. Huandan. Nakahanap ng pambihirang item, Huandan. Gamitin ang item para makakuha ng malaking yaso ang karakter.
Mga bro, bilisan nyo, sumunod kayo. Sa atin ang dahuandan. Nakuha na ni Xian ang lahat ng gantimpala sa quest. Ano ba talagang nangyayari? Bakit hindi sinusunod ng Yisin na si Xian ang ruta ng quest? Bakit hindi siya nakikipag-usap sa atin? Paano niya na solo kill ang boss sa main quest? Ayu, 31. Ayu, 38. Ayu, 45. Naabot na ang limitasyon ng kasalukuyang server. Nandyan na. Tapos na ang pagbabahagi ng cultivation ng dalawang panig. Naabot na ang limitasyon ng kasalukuyang server. Inumpisahan ng karakter na si Xian ang malayuang pagpapadala ng item. Ito ba ang maalamat na Meteorite Iron? Pumapasok sa forging mode. Nilalagay ang material, Meteorite Iron. Target, prototipo ng sibat. Sisimulan ang pagpapanday. Matagumpay ang pagpapanday. Ipinapadala ang item sa karakter na si Xian. Nagtagumpay. Kagalang-galang na elder na set up po ako. Nalaman ng mansyon ng Shenhao ang ruta natin ng maaga. Paano nalaman at naabangan ang ating lihim na ruta? Sino ang may gawa nito? Nais ko pong iulat, kagalang-galang na elder. Ang pananambang kagabi ay sadyang ginabayan ko po. Fanju, naghahanap ka ba ng kamatayan? Napansin ko po ilang araw na ang nakalipas. Nalihim na nagbubulsa ng pera si Manager Liu. Sinubukan niyang kunin ang Meteorite Iron ng sekta mula sa black market para ibenta ito ng pribado. Kasabay nito, nadiskubre ko rin po na ang mga espiya ng mansyon ng Shenhao ay madalas na umaaligid sa labas ng ating teritoryo kamakailan. Tila nagpaplano na silang hulihin tayo upang subukan ang lakas ng korte ng imperyo. Hindi ko po muna sila binigla. Sa halip ay nagbigay ako ng peking impormasyon. Nagsinungaling ako na ang silangang bahagi ng Tianshui Lane ay walang bantay. Para doon niya ilipat ang mga ninakaw niyang gamit. Ginamit ko po ang taong nagnakaw sa ating sekta at ang mga ninakaw na gamit bilang pain upang subukan ang kanilang reaksyon at alamin ang kanilang plano. At napatunayan nga natin na naglatag nga ng patibong ang mansyon ng Shenhao sa Tianshui Lane. Kung hindi ko po siya ginamit para subukan ang patibong at alamin ang kanilang plano at lugar ng pananambang. Marahil sa susunod na pagkakataon, ang mapapalibutan nila ay ang mga elite na disipulo ng Motion na kasalukuyang nagsasagawa ng isang lihim na misyon. Ginamit ko po ang kamay ng iba upang pumatay para linisin ang mga traidor sa ating sekta. At kasabay nito ay nalaman ang plano ng korte ng imperyo. Sana po ay maunawaan nyo ito, kagalang-galang na elder. Sinungaling ka, gawa-gawa lang yan. Manager Liu, kung ayaw mong malaman ng iba, sana hindi mo na lang ginawa. Ipasok sila. Panginoon. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Fanju. Kagabi po ay inutusan ako ni Manager Liu na magpanggap. Para hindi niyo po malaman. Hahaha, napakahusay. Napakahusay na plano ng paggamit ng kamay ng iba. At pagsubok sa kanilang plano. Ikaladkad palabas ang traidor na ito na nagbulsa ng pera. At nagtangkang magnakaw sa kayamanan ng ating sekta. Itapon sa lawa ng gamot para gawing pataba. Kagalang-galang na elder. Inosente po ako. Fanju. May lakas ng loob, may talino, at sapat ang kalupitan. Gustong-gusto ko ang ganyang ugali. Simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang maging utusan. Maraming salamat po sa pag-angat sa akin, kagalang-galang na elder. Nalinis na ang mga materyales.
Ibinenta ko ang boss ko. Kaya na-promote din ako. Siguradong umiiyak pa rin ang mga manlalaro sa harap ng walang lamang karwahe ngayon. Iba ka talaga maglaro, kaibigan. Ito ang tinatawag na profesional. Lungsod ng wuyang dakilang bulwagan ng motion. Napakainit ng ulo ng matandang ito. Ninakawan ng mansyon ng Shenhao ang aking mga supply. Pinatay ang aking mga alagad. At nangahas pa silang umabot sa labas ng lungsod ng Bianjing. Akala ba talaga nila ay hindi ko kayang? Hindi ko kayang maghasik sa puso ng dakilang Song. Ng isang madugong labanan. Ulat ng espiya. Ngayong hapon, ang mansyon ng Shenhao ay may konvoy na nagbabantay ng mga armas. Nadadaan sa hilagang kanlurang daanan ng Senjuyuan. Ang mga armas na iyon ay orihinal na ipapadala sa hukbo sa hangganan. Kung makakarating ang mga ito sa unahan, masisira nito ang susunod na dakilang plano ng sekta ng motion. Ipalaganap ang aking utos. Magpadala ng 300 mandirigmang nakaitim sa Senjuyuan para mag-abang. Haranin ang mga karwahe at patayin sila. Sunugin ang mga pagkain at sirain ang mga kagamitan. Nais kong ipaalam sa mansyon ng Shenhao na ang sinumang mangahas na humawak sa pag-aari ng sekta ng motion ay kailangang magbayad gamit ang kanilang buhay. Masusunod po, pinuno. Fan Jiu. Narito po ako. Noong nakaraan, ibinunyag mo ang pagkurakot ng mga supply ni tagapangasiwa Liu. At nangahas ka ring gamitin ang mansyon ng Shenhao para linisin ang ating hanay. Sa labanan ngayon sa Senjuyuan, sasama ka sa pangkat na lalaban. Nais kong makita. Kung bukod sa paggamit ng utak, ay sapat din ba ang kalupitan ng hawak mong talim? Handa po akong ibuwis ang aking buhay para sa inyo, pinuno. Isasama ako ng matandang tuso na ito sa Senjuyuan. Hindi lang dahil pinapahalagahan niya ako. Sinusubukan niya ako. Sinusubukan niya kung puro salita lang ako. Sinusubukan niya kung kaya kong pumatay. Sinusubukan niya kung makakaligtas ako sa totoong labanan. Pero mabuti na rin yon. Kung gusto niyang manood ng palabas, bibigyan ko siya ng isang malaking palabas. Kapatid na fan, ito ang shadow outfit ng estilong Shattered Dream. Ang mga piling miyembro lang sa labas ng sekta ang nakakakuha nito. At mayroon ding black scale blade na ito. Bagamat hindi ito maikukumpara sa mga banal na armas sa loob ng sekta. Sapat na ito kapag isinabay sa galaw ng Shattered Dream. Magandang gamit ito. Mas maayos ito kaysa sa suot ko noong naglilinis pa ako ng palikuran. Di hamak na mas maganda kaysa sa lumang damit ko. Pwede na. Sa susunod, kapag nakita ako ng mga manlalaro, hindi na nila iisiping tagalinis lang ako ng dumi. Heto na naman. Tuwing kinakausap mo ako, siguradong may masamang mangyayari. Galit na galit ang pinuno. Magpapadala siya ng 300 mandirigmang nakaitim sa hilagang kanlurang daanan ng Senjuyuan para tambangan ang konvoy ng mga armas ng mansyon ng Shenhao. Mangyayari ito ngayong hapon. Minarkahan ko na ang lokasyon para sa iyo. Huwag mong hayaang dumaan doon ang totoong konvoy para lang mamatay. Maghanap ka ng mga manlalarong pwedeng mabuhay muli para maging pain. Hanggang ng Lieshan. Tama. Kahapon, inagawan mo sila sa Tianshui Lane. Galit na sila sa forum ngayon. Pumunta ka ngayon sa mansyon ng Shenhao at mag-post ng emergency defense quest. Sabihin mong may mga nag-aabang na miyembro ng sekta ng motion sa Senjuyuan. At kailangan ng mga bayani ng martial arts para maunang maghawa ng daan. Ang mga taong tulad ni Long Xiao, kapag nakakita ng malakihang labanan sa pagitan ng mga paksyon, na may matataas na gantimpalang puntos, at pagkakataong makakuha ng mga pambihirang materyales, tiyak na mas magiging agresibo pa sila kaysa sa asong nakakita ng buto. Aayusin ko na ito agad. Pwedeng lumaban ang mga manlalaro. Pero siguraduhin mong hindi ka mapapahamak. Hindi mahina ang mga pay to win na yan. Lalo na si Long Xiao. Kahit bastos ang bibig niyan, ang gamit at galing niya sa paglalaro ay matindi. Huwag kang mag-alala. Nakakatandang kapatid na fan. Tingin mo ba talaga darating ang mga taga-mansyon ng Shenhao? Napakakapal ng hamog dito. Paano kung dumaan sila sa ibang daan? Darating sila. Masyadong mapagmataas ang mga taga-Triu Dene. Dahil nagbabantay sila ng mga armas. Tiyak na iisipin nilang ang tinatahak nila ay ang daan ng katarungan. At ito ang kanilang tadhana. Kung sino pa ang mga ganitong tao, sila ang mas madaling mahulog sa bitag. Ang daang inihanda para sa kanila. Pero hindi ang Triu Dene ang darating, kundi ang mga manlalaro.
Nasa harap na ang task zone. Mga kapatid, bilisan nyo. Limitadong oras na labanan ng mga paksyon. Kapag nahuli tayo, wala na tayong makukuhang puntos. Balita ko, ito ay isang misyon ng pagtatanggol na inilabas ng mansyon ng Shenhao. Ang gantimpala ay bakal na bailian at mga high-level na ticket para sa pagpapalakas. Kahapon sa eskinita ng Tianshui, inunahan tayo ni Xian. Ngayon, hindi na pwedeng magkaroon pa ng problema, di ba? Narito na si Long Xiao. Makinig kayo sa utos ni Long Xiao, huwag basta-basta susugod. Nagpadala ang trio din ng mga kakaibang eksperto mula sa mundo ng martial arts para mag-espiya. Mabuti na rin yon. Patayin muna natin sila. Saka natin hintayin ang konvoy ng mansyon ng Shenhao. Ipagpakawala ang mga pana. Masama ito. May mga taong nag-aabang sa atin. May ambush. Taiyi, pumunta sa harap. Gamitin ang Golden Shield. Su Wen, huwag magtipid sa mga skill. Kailangang masalag ang unang bugso ng mga pana. Shen Xiang, gamitin ang Ice Dragon para harangan ang pasukan ng lambak. Juling, ilabas ang mga insekto para pigilan ang magkabilang panig. Hindi nga nagkamali, ang gang ng Lieshan ang numero 1 gang sa buong server. Kahit puro pera lang sila. Ang galing at pagtutulungan nila ay hindi mapapantayan ng mga random na grupo. Suihi, sumunod kayo sa akin sa harap. Suimeng, maghiwa-hiwalay kayo. Hanapin at paslangin ang mga mamamana. Kalahati na lang ang buhay ng elite monster sa kaliwa. Mga kapatid, sugurin nyo na. Maghihintay ako sa respawn point para sa inyong tagumpay. Lahat, pagtulungang tirahin ang monster na tagapamahala na ito. Ako na ang bahalang sumira sa depensa niya sa harap. Talo ng dragon sa kalaliman. Lahat kayo ay talunan lang sa kamay ko. Hanggang doon lang ba ang kaya nyo? Nakakatandang kapatid na fan. Patay na ang 3 tagapamahala. Hindi nakakayanin ng mga tauhan natin. Hoy, nis na nakaitim, huwag ka nang magtago. Ang mga pinuno nyo ay tumba na. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Mga kapatid, ang suot ng taong ito ay ang Swimming Shadow Skin. May special effects pa na itim na hamog. Siguradong isa itong hidden elite monster. Kapag napatay natin siya, tiyak na may magandang drop ito. Patayin ang hidden boss para sa God tier na gamit. Nakakatandang kapatid na fan. Umalis na tayo. Masyado silang malakas. Kapag nagpatuloy pa tayo, pati ikaw ay mapapahamak dito. Ang mga disipulo ng Moshan ay kayang lumaban sa 3. Hindi tayo tataka sa gitna ng laban. Sa wakas, bumabarin kayo. Kahapon, ninakaw ni Xian ang misyon namin. Ngayon naman, kayong mga taga-Mochan ay nag-ambush pa. Gumastos ako ng milyon-milyon sa larong ito. Puno ang gamit ko ng mga pambihirang katangian at banal na kagamitan. Ako ang may pinakamataas na lakas sa buong server. Ngayon, gagamitin ko ang talim ko laban sa iyo, ikaw na isang nakatagong elite. Mga aso ng palasyo. Pinatay ninyo ang mga alagad ng Moshan. Sinira ninyo ang dakilang plano ng aming banal na sekta. Ngayon, walang makakaligtas sa inyo. Walang makakaalis sa inyo ng buhay. Matigas pa rin ang loob mo, ha? Suen, bantayan mo ang buhay ko. Juling, ituloy ang paglalagay ng lason. Shen Xiang, gawin ang crowd control. Suimeng, humanap ng pagkakataong sumaksak sa likod. Ubusin inyo ang buhay niya. Kuya Fanju. Nabawasan ang buhay niya. Ituloy ang pag-atake. Sugod. Lene. Oras na para sa pag-arte. Hindi maaari. Halos wala ka na ring buhay, di ba?
Bakit nakakalaban ka pa? Gumastos ako ng milyon-milyon. Dala ko ang pinakamalakas na core team ng buong server. Paano ako matatalo ng isang iniso lang ng motion? Dahil nandito lang kayo para maglaro. Samantalang ako, nandito para mabuhay. Sian, bakit ngayon ka lang dumating? Sabi sa misyon, kailangan nating protektahan ang convoy. Nasaan ang convoy? Nasaan ang mga armas ng palasyo? Kaming gang ng Liesian ay nagbuwis ng buhay dito. Tapos kayong taga-mansyon ng Shenhao, huli na akong dumating. Ginawa niyo lang pala kaming pain. Kayong mga bayani ng mundo ng martial arts ay tunay na matapang. Sinubukan niyo ang lakas ng mga rebelde ng motion para sa palasyo. Iulat ko ang inyong kabayanihan sa nakakataas. Buwisit. Ang mga niya sa larong ito ay puro mapanlin lang. Magaling ang pag-arte mo. Siguradong sasabog na naman ang forum nito. Huwag ka nang madaldal, linisin na ang lugar. Kailangan ko pang magsulat ng ulat pagbalik ko. Bilis, atras. Sandaan ang lumabas. Pero ito lang ang nakabalik. Panginoon, handa ang palasyo. Hindi sila nagpadala agad ng convoy. Sa halip, gumamit sila ng mga kakaibang tao para mag-obserba. Ang mga taong iyon ay hindi takot mamatay. Napakahusay ng kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ng laban sa Xianjuyuan, halos maubos ang ating mga itim na mandirigma. Ibinuhos ng inyong lingkod ang lahat ng lakas. Bago tuluyang napatay ang lahat ng mga kakaibang taong iyon. Ngunit dumating si Xian kasama ang mga elite ng Shenhao. Kaya napilitan kaming umatras kasama ang mga natitirang tauhan. Sana ay maunawaan ng Panginoon. Kung hindi dahil sa kabayanihan ni Kuya Fanju. Matagal na kaming nalibing sa Xianjuyuan. Pagkatapos ng laban, si Kuya Fanju ang mag-isang humarap sa mga kakaibang taong iyon gamit ang kanyang talim. Kahit sugatan na, hindi siya umatras kahit isang hakbang. Hanggang sa mapatay niya silang lahat. Tunay na matapang si Kuya Fanju. Saksi ang aking mga mata, Panginoon. Para iligtas kami, si Kuya Fanju ay muntik nang mapatay ng sibat ng pinuno ng mga kakaibang tao. Nakikiusap po ako na gantimpalaan si Kuya Fanju. Napakahusay mo, Fanju. May talino, may tapang, at may bagsik. Ang laban sa Xianjuyuan. Bagamat malaki ang nawala sa atin. Ngunit sa gitna ng pagkakaubos ng ating hukbo, napatay mo ang mga kakaibang tao ng palasyo. At naibalik ang mga natitirang tauhan. Isa itong malaking karangalan. Simula sa araw na ito, itinatalaga kita bilang sugo ng anino ng panlabas na sekta. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang lihim na sining ng Suimeng, ang bahagi ng Xana. Mula ngayon, bantayan mo ang mansyon ng Shenhao para sa akin. Bantayan mo si Xian. At bantayan mo rin ang mga kakaibang estranghero sa lupain. Handa pong ibigay ng iyong nasasakupan ang kanyang buhay para sa Manie. Kumagat sa pain ang Manie. Nagmumura na si Long Xiao sa forum. Ang pamagat ay ang madilim na sabuatan sa labanan sa Xianjuyuan. Ginagawang pain ng mansyon ng Shenhao ang mga manlalaro. Ang natitirang inis ng motion ay nang lock ng Yi at pinatay ang buong partido. Hayaan mo siyang magmura. Habang mas matindi ang mura niya, mas nagpapakita na mukhang totoo ang pag-arte natin. Ang gang ng Liesian ay karapat-dapat na maging nangungunang pay-to-win na gang sa server. Kahit na namatay sila ng kalunos-lunos. Ang mga gamit na nalaglag sa kanila ay napakaganda. Lalo na ang ilang high-tier na scroll para sa pag-reroll. Para sa mga ordinaryong manlalaro sa simula, kailangan nilang mag-grind ng husto para makakuha ng isa. Pero ang grupo ni Long Xiao, dala-dala lang ito na parang papel. Xian, kunin mo na ang mga gamit. Ano na namang nakuha mo? Nilinis ko ang larangan ng digmaan kasama ang mga tao mula sa mansyon ng Shenhao ngayon. Sa ibabaw, mga sirang espada at kalawangin na baluti lang ng mga natalong sundalo ng motion ang pwede kong kunin. Ang mga nalaglag na gamit ng mga manlalaro. Hindi ko pwedeng kunin sa harap nila. 73 piraso ng pino-prosesong bakal. 9 na piraso ng high-tier na scroll para sa pag-reroll. Mayroon ding isang tumpok ng mga mineral at halamang gamot. Talagang naglabas ng malaking pera si Long Xiao sa pagkakataong ito. Ginawa silang pain ng inyong mansyon ng Shenhao. At nakakuha pa tayo ng mga magagandang kagamitan. 9 na piraso ng high-tier na scroll para sa pag-reroll. Alam mo ba kung magkano na ang presyo nito ngayon sa black market ng mga manlalaro?
Napakataas na ng presyo nito. Kung malalaman lang ni Long Xiao na napunta ang lahat sa bulsa mo, malamang ay mamamatay siya sa galit doon mismo. Ipinapadala ng system. Target, Xian. Kumpleto na ang pagpapadala. Natanggap ko na. Huwag mong sarilinin ang lahat. Pumili ka ng bahagi na ibibigay sa mansyon ng Shenhao. Kakamit mo pa lang ng tagumpay sa kanto ng Qianshui at Zhenjiuyuan. Ito ang oras para umakyat ka sa pwesto. May sining ang pagbibigay ng mga bagay sa itaas. Hindi pwedeng masyadong kaunti. Kung masyadong kaunti, magmumukha kang makasarili. Hindi rin pwedeng masyadong marami. Kung masyadong marami, magdududa sila kung saan mo nakuha ang ganoon karami. Itatabi ko ang kalahati ng mga materyales para palakasin ang aking sibat at panloob na lakas. Ang kalahati naman ay isusumite ko bukas ng umaga. Naisulat ko na ang ulat ng labanan. Sa labanan sa Zhenjiuyuan, ang mga bayani ng gang ng Lieshan ay buong giting na nanguna sa pag-usisa. Agad na sumaklolo ang mansyon ng Shenhao. At nakakumpiska ng ilang nakatagong armas ng Moshan. Napakalinis ng pagkakasulat mo sa ulat na ito. Ipinagbili mo na ang gang ng Lieshan. Pero nakakuha pa rin sila ng titulong bayani sa opisyal na dokumento. Ito ang tinatawag na sining ng pagsasalita. At saka, hindi naman nakikita ng mga manlalaro ang opisyal na dokumento. Magmumura lang sila sa mga developer sa forum. Napakayaman talaga ni Long Xiao. Nakuha niya ang bagay na ito sa maagang yugto ng laro. Magkano kaya ang ginastos niya? Huwag ka nang mamangharyan. Bilisan mo at upgrade ang sibat ko. Bagamat gawa sa meteorite ang aking sibat ngayon. Kulang pa ito sa mga espesyal na epekto. Hindi pa sapat ang dating. Bukas ay magbibigay ng gantimpala ang mansyon ng Shenhao. Kung papasok ako na may hawak na kumikinang na sibat, tiyak na mag-iba ang tingin sa akin ng mga nakatataas. Alam ko na. Maghintay ka lang. Banal na sandata. Sibat ng kumikinang na gansa. Espesyal na epekto. Banal na liwanag. Ang tanging nakatalagang epekto ng anyo sa kasalukuyang server. Matagumpay ang paggawa. Ipinapadala ng system. Target. Xian. Fanju. Masyadong maporma ang sibat na ito. Ayusin mo ang pananalita mo. Ito ang sandata ng susunod na Imperial Gold Badge Inspector ng mansyon ng Shenhao. Hindi ito glow stick na gagamitin mo para mambabae sa tulay ng Hongqiao. Sa labanan sa Zhenjiuyuan, naghanda ng malupit na tambang ang sekta ng Moshan. Matinding pinsala ang natamo ng mga bayani ng Jianghu. Nang makarating ako kasama ang mga bantay ng mansyon ng Shenhao, hinabol at nilipol namin ang mga natitirang kaaway. At nakumpiska ang dalisay na bakal, damo ng konsentrasyon, at ilang mga scroll ng pagpipino. Hindi ko po pinag-interesan ang mga ito. Kaya narito po ako upang isuko ang mga ito. Xian, ilang araw ka pa lang sa mansyon ng Shenhao. Ngunit nalutas mo na ang kaso ng smuggling sa Tianshuixiang. At nailigtas mo pa ang mga sundalo mula sa tambang sa Zhenjiuyuan. May kakayahan ang mga kabataan ngayon. At alam din nila ang kanilang limitasyon. Napakahusay. Simula sa araw na ito, itatalaga ka bilang Imperial Gold Badge Inspector. Maaari mong pamunuan ang 3 pangkat ng mga bantay sa labas ng Beijing. Kapag nakatagpo ka ng mga demonyo ng Moshan, maaari mo silang paslangin bago mag-ulat. Hinding-hindi ko po bibigyan ang tiwala ng mansyon ng Shenhao. Ang galing mong umarte. Pareho lang tayo. Kagalang-galang na Shadow Messenger. Sa totoo lang, alam na alam ko. Na sinusubukan lang ako ni Muyemi. Sa labanan sa Zhenjiuyuan, masyadong naging kapansin-pansin ang ginawa ni Fanju. Isang disipulo sa labas nakakapromote lang mula sa pagiging utusan. Unang gumamit ng ibang tao para patayin si Supervisor Liu. Pagkatapos ay pinagpapatay ang mga manlalaro ng gang ng Lieshan nang mabigo ang tambang. At nagbalik kasama ang mga natitirang sundalo. Ang ganitong karanasan, kung sa normal na masamang organisasyon, ay matatawag na henyo. Ngunit sa mata ni Muyemi, ito ay kahina-hinala. Fanju.
Nabalitaan kong hinarap mo ang 100 kaaway ng mag-isa sa Xinjiang. Gusto kong makita kung talagang may kakayahan ka nga. Hindi nila kaya. Ikaw na lang ang lumaban. Nanalo si kapatid na Fan. Napakalakas ng Shadow Messenger. Napakagaling ni kapatid na Fan. Ipinakita ko lang po ang aking kaunting kakayahan. Napakahusay na estilo ng espada ng swimming. Napakahusay mo, Fanju. Hindi ka pa matagal sa aking sekta ng motion. Ngunit mayroon ka ng ganitong kahusayan. Mukhang nakatagpo nga ako ng isang natatanging hiyas. Ngunit para maging ganap ang hiyas na ito, hindi sapat na magpasikat ka lang dito sa sarili nating arena. Fanju, may mas mahalagang misyon akong ipagkakatiwala sa iyo. Ipag-utos niyo po, kagalang-galang na Demon Lord. Sixian na bagong sikat sa mansyon ng Shenhao. Ay naging malaking banta na sa ating sekta ng motion. Napakabilis ng paglakas ng taong ito. At lubos siyang pinagkakatiwalaan ng palasyo. Mababa ang iyong pinagmulan. At hindi pamilyar ang iyong mukha. Malamang ay hindi pa alam ng palasyo na tauhan kita. Gusto kong maghanap ka ng pagkakataon na mapalapit kay Xian. At iparating sa kanya ang impormasyong ito. Heto na. Hindi na nga nakatiis ang matandang tusong Soro na yon. Tinatanggap ko po ang inyong utos. Nakasulat sa impormasyong ito ang susunod na hakbang ng ating sekta ng motion. Ang pagpapadala ng mga sundalo sa lambak ng Saiwai. Kapag naniwala si Xian, tiyak na isasama niya ang mansyon ng Shenhao at ang mga estranghero ng Jianghu upang salakayin tayo. Sa oras na yon, maaari tayong maghanda ng ganting tambang. Upang ang mga piling sundalo ng palasyo at ang mga estrangherong iyon ay sabay-sabay nating malipol. Fanju, kapag nagtagumpay ang misyong ito, ikaw ang magiging pinakamalaking bayani ng sekta. Ngunit kapag nabigo ka, huwag ka nang babalik pa. Ang buhay ko pong ito ay utang ko sa inyo, Demon Lord. Kung makakatulong ito upang mapahina ang palasyo para sa sekta ng motion. Kahit pa madurog ang aking mga buto. Hinding-hindi po ako atras kahit isang hakbang. Hindi siya nagtitiwala sa akin. Naglalagay lang siya ng pain. Ang tinatawag na lihim na impormasyong ito. Malamang na may halong katotohanan ang kasinungalingan at may kasinungalingan sa katotohanan. Kung talagang espiya ako, tiyak na ipapaalam ko ang impormasyong ito kay Xian. Sa oras na yon, si Muyemi. Titignan lang kung paano kikilos ang palasyo. Para malaman kung may duda sa akin. Kung hindi naman ako espiya. Sapat na ang peking impormasyong ito para maakit ang palasyo sa patibong. At makinabang ang sekta ng motion. Isa itong lantarang patibong. Kahit anong gawin ko, makikita niya pa rin. Ang ilang bakas. Sayang nga lang. Hindi niya alam na kami ni Xian. Hindi na kailangang magkita pa. Walang sulat na kailangan. At walang espiyang kailangan. Sinusubukan ako ng matandang fox na sect leader na yon. Paano ka sinusubukan? Binigyan niya ako ng isang lihim na peking impormasyon na nakatutok sa palasyo at sa grupo ng mga manlalaro. Para mapalapit ako sa iyo. At akitin kayo na magpakamatay sa bangin sa labas ng hangganan. Oh, di ba mas mabuti yon? Gusto niyang makitang mahulog tayo sa bitad. Kaya magpanggap tayong nahulog doon para makita niya. Tama. Sa susunod na laban, pasamahin natin si Long Xiao at Anggang ng Lishan. Para maging pain na naman.
Ang nakasulat doon ay isang lihim na ulat militar na sadyang ginawa para makita ng palasyo. Ang buod nito ay, ang sekta ng Motion ay lihim na maghahatid ng mga sandatang panggiba ng lungsod sa Yixiantian sa labas ng hangganan. Kakaunti lang ang nagbabantay sa kanila. Kung magpapadala agad ng tropa ang mansyon ng Shenhao, madali nila itong masasamsam. Sa unang tingin, mukha itong napakalaking karangalan. Pero sa totoo lang, ito ang unang lantarang patibong na inihanda sa akin ni Muyemi. Kung talagang espiya ako, at ibinigay ko ang impormasyon kay Xian, tiyak na kikilos si Xian. Kung hindi naman kikilos si Xian, maghihinala si Muyemi na hindi ko ipinadala ang impormasyon. Kung iwasan naman ni Xian ang Yixiantian, maghihinala si Muyemi na natuklasan ko agad na peke ang impormasyon. Kaya ang pinakamagandang paraan ay ang hayaang mahulog si Xian sa bitag. At dapat maging maingay at magulo ang pagkahulog niya. Para maging kapansin-pansin, mas mabuti kung isasama rin ang pinakakung sino-sinong uto-uto sa buong server. Espiya ng Motion. Talagang nagpadala si Muyemi ng tao para bantayan ako. Serbidor, bigyan mo ako ng isang banga ng murang alak. At hiwaan mo rin ako ng 2 kilo ng lutong baka. Opo, panauhin, dahan-dahan lang sa pagkain. Ginoong Xi. Handa na po ang pribadong silid sa itaas, tulad pa rin ng dati. Ang lakas talaga ng dating ng mga opisyal dito sa lungsod ng Beijing. Umiinom lang ng alak, may naghahawan pa ng daan. Kaming mga dukha na nagpapakapagod sa trabaho ay hindi man lang kapantay ng halaga ng plakang nakasabit sa baywang nila. Ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Bakit? Pati ba naman ang pagsasalita at pag-inom ng alak ng mga mamamayan ay pakikialaman ng pamahalaan? Ginoong Xi, baka po nakarami lang ng inom ang panauhing ito. Malawak naman po ang inyong pangunawa. Huwag niyo na po siyang patulan. Kung may tunay na kakayahan ang mga mandirigma ng Jianghu, tiyak na mas mahalaga pa sila sa isang plaka. Pero kung nakaupo lang sila sa taberna habang umiinom ng murang alak at nagsasalita ng masama, ang tawag doon ay mga lasinggong talunan. Nabubuhay ako sa sarili kong mga kamay. Hindi nagnanakaw at hindi nangagaw. Mas malinis pa ako sa mga nagmamalaking opisyal na yan. Fan ang apelyido mo. Hindi ko ikakaila ang pangalan ko. Fanju. Walang opisyal sa harap ng lamesa ng alak. Ang tanging batayan lang ay ang lakas uminom. Kung kaya mo akong talunin sa inuman. Inaamin ko, mayroon kang kaunting tapang. Hahaha. Bata, ilabas mo ang pinakamatapang na alak sa tindahang ito. Ngayon, gusto kong makita kung ang bagong paborito ng mansyon ng Shenhao ay kayang talunin sa inuman ang isang tagalinis ng kubeta na tulad ko. Tagalinis lang ng kubeta pero ang lakas ng loob magyabang. Interesante. Xian, huwag mo akong tingnan dahil lang naglilinis ako ng kubeta ngayon. Dati sa nayon namin, isa rin akong kilalang tao. Kahit palibutan pa ako ng 5 o 3 siga. Sa isang hampas lang ng pasan ko, siguradong iyak sila sa nanay at tatay nila. Mahirap man ako, pero hindi malambot ang buto ko. At hindi rin kinalawang ang talim ko. Hahaha, mahusay, hindi malambot ang buto. Dito sa lungsod ng Beijing, marami ang may magandang pinagmulan. At may mga kahanga-hangang karanasan. Sawa na ako sa mga ganoon. Ang mga tulad mong galing sa putikan. Pero may lakas ng loob na humarap sa langit, sila ang may kakayahang gumawa ng paraan. Huwag mo akong bulahin. Kayong mga opisyal, kapag kailangan nyo ng tao. Hindi ba't katayuan pa rin ang tinitingnan nyo? Ang iba, iyan ang tinitingnan. Pero ako, hindi. Kung talagang may tapang ka, pumunta ka sa mansyon ng Shenhao bukas ng umaga at hanapin mo ako. Bibigyan kita ng isang mahalagang trabaho. Ako na tagalinis lang ng kubeta. Makakapasok sa mansyon ng Shenhao. Dahil sa plakang ito ng opisyal. Sino ang mga ngahas na humarang sayo? Sige, pupunta ako bukas. Xian, kung kukunin mo ako, balang araw, isasama rin kita sa kubeta para linisin ng maigi. Hahaha, Fanju. Simula ngayong gabi,
Ang pagkakaibigang ito, tinatanggap ko na. Kaibigang Fan, siguraduhin mong pumunta sa mansyon ng Shenhao bukas. Sayang ang galing ng isang tulad mo sa paglilinis lang ng kubeta. Kaibigang Xi, ayos kang kausap. Pupunta ako bukas, tingnan natin kung sinong haharang. Babanggitin ko ang pangalan mong Xian. Itong si Fanju may diskarte rin talaga. Isang inuman. Isang kunwaring gulo. Nagawa niyang pilitin si Xian na ibigay ang plaka ng otoridad. Si Xian ay isang ambisyosong binata. Gustong-gusto niya ang mga taong ligaw na may paninindigan at tapang. Iulat agad sa manye. Nakuha na ni Fanju ang tiwala ni Xian. Lene, magaling ang pag-arte mo. Yung linyang tungkol sa paglilinis ng kubeta, mukhang totoo. Tumahimik ka. Ihanda mo ang plaka para sa pangalawang general bukas. At isa pa. Dapat nang makarating sa mga kamay mo ang peking impormasyong iyon. Galing sa pagiging mandirigma ng kalsada. Bagamat magaspang ang pinagmulan. Ngunit may tapang at talino. Simula ngayon, pansamantala kang itatalaga bilang pangalawang general ng mansyon ng Shenhao. Tutulungan mo akong pamunuan ang mga bayani ng kalsada. At asikasuhin ang mga usaping militar sa labas ng hangganan. Hinding-hindi ko kayo bibigyan, kagalang-galang naksi. Opo. Sagneti Twinfin sa labas ng hangganan. Ang mga kagamitang pandigma para sa paglusob sa lungsod ay may mahinang proteksyon. Kaibigang Fan, kung totoo ito. Ito ay isang malaking karangalan. Ang impormasyong ito ay galing sa maduming paraan. Hindi ko rin alam kung totoo o hindi. Kung hindi kayo naniniwala, kagalang-galang naksi. Isipin niyo na lang na wala akong sinabi. Dahil itinaya mo ang buhay mo sa akin. Maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Mukhang kapani-paniwala ang pagkakasulat ni Muyemi sa peking impormasyong ito. Huwag kang tumawa ng maaga. Hindi pa tapos ang palabas. Kailangan mong gamitin ang impormasyong ito para simulan ang labanan sa kampo sa labas ng hangganan. Mas mabuting gawin mong mas katakam-takam ang mga gantimpala. Naintindihan? Tignan ko nga ang drop rate ng mga upgrade scroll. Reroll scroll, ano yon? Ang mauna ang siyang unang makakakita. Mukhang nag-escort ang sekta ng motion ng mga kagamitang pandigma. Dadaan sila sa bangin ng Yixiantian sa labas ng hangganan. Ang Imperial Golden Badge Inspector na si Xian ay nangunguna sa mga bayani ng Jianghu para hawanan ang daan. Maraming battlefield points. At meron ding mga high-tier reroll scroll. Bilis, ipaalam nyo agad sa gang. Mayroon ding pambihirang Jianghu ultimate skill na Mupo Shanhi. Kapag nahuli tayo, wala na tayong pwesto sa vanguard. Mupo Shanhi. Vice Commander Fanju. Long Xiao, napakalaki naman ng mga gantimpalang ito. Lalo na ang Mupo Shanhi na yan. Kung sino man ang makakuha niyan, hindi ba't magiging pinakamalakas na siya sa buong server? Pero baka magkaproblema na naman tayo. Pagkatapos ng nangyari sa Xianjuyuan, 2 araw na pinagtawanan ang gang natin sa forum. Tinawag pa nga tayong Canyon Fodder Squad ng Lixian. Lahat ng miyembro ng gang ng Lixian magtipon. Opisyal na faction war ito na inilabas ng mansyon ng Shenhao. Nakasulat ng malinaw ang mga gantimpala. Ay max out ninyong lahat ang inyong mga potion. Mga Ti, pumunta sa harap at mag-tank. Mga Swen, pumasok sa voice chat at makinig sa utos. Mga Shenxiang at Juling, kontrolin ang labanan. Mga Xuehe at Suimeng, sumugod kasama ko. Long Xiao, may kinalaman na naman kay Xian ang misyong ito. Tatanggapin ba talaga natin ito? Iba na ngayon. Ang namumuno ay ang bagong Vice Commander ng mansyon ng Shenhao. Nasa likod lang si Xian para mag-back up. Basta't mapuno natin ang vanguard points. Mapapasa atin ang mga gantimpala. Hindi ba kayo ang nis na yon mula sa sekta ng motion? Ang may mababang A doon sa Xianjuyuan. Ang inis ng sekta ng motion na naglalok at pumatay sa buong raid natin.
Bakit kayo nandito sa mansyon ng Shenhao? At naging vice commander pa kayo? Ano? Bundok ng Zitong. Kawalang galang. Si Vice Commander Fan ay inirekomenda ko mismo para pumasok sa mansyon. Lihim siyang tumulong sa mansyon ng Shenhao para manmanan ang mga galaw ng sekta ng Motion. Napakasalimuot ng mga nangyari sa Xianjuyuan. Hindi ito isang bagay na maaari ninyong hulaan na lang ng basta-basta. Naging berde ang pangalan niya. Kahapon lang ay pulang kalaban siya. Ngayon naman ay naging berdeng Vice Commander na. Makatuwiran ba yon? Nasa harap tayo ng malaking labanan. Kung guguluhin niyo pa ang isipan ng mga sundalo, tatanggalan ko ng karapatan hanggang ng Lieshan na mamuno sa vanguard. Pasensya na po, nagkamali lang ako. Vice Commander Fan. Hindi ko na pinapansin ang mga ganyang kaliit na bagay. Basta't sumunod kayo sa aking mga utos. Tiyak na magkakaroon kayo ng bahagi sa mga gantimpala ng digmaang ito. Totoo nga ang impormasyon. Nasa harap lang natin ang pangkat ng sekta ng Motion. Bayaning Longxiao. Mapanganib ang daan dito. Pangunahan niyo ang gang ng Lieshan para sumugod sa harap. Mga tiyi, patatagin ang depensa. Protektahan ang mga nasa likod. Mga Shenxiang. Mga Juling. Kontrolin ang matataas na lugar sa magkabilang panig. Ako ang mamumuno sa gitna ng hukbo. Para magbigay ng suporta anumang oras. Gang ng Lieshan, sugod. Durugin niyo ang pangkat ng sekta ng Motion. Tumaas ang mga puntos natin. Totoo nga ang isang ito. Longxiao. Sigurado na ang panalo natin ngayon. Patayin sila. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga bang may tambang na naman? Mga nasa harap, humawak ng matatag. Ang iba naman, bantayan ang magkabilang panig ng bangin. Mga suimeng, sumama kayo sa akin para salakayin ang matataas na lugar. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Mekanismo lang ito ng labanan sa pagitan ng mga kampo. Kapag nalampasan natin ito, mapapasa atin ang mga gantimpala. Sugod. Magaling. Dinala nga ni Fanju ang mga tao ni Xian sa loob. Hindi nagkamali ang upuang ito sa pagpili sa piyesang ito. Mga kapatid, kapit lang. Tayi, magtiis ka pa ng kaunti. Nasaan na si Xian? Siya ang nagbigay ng misyong ito. Saan na siya nagpunta? Halos mawasak na ang depensa ko rito. Bakit hindi pa rin siya dumarating para sumuporta? Xian, kapag hindi ka pa dumating, talagang mapapahamak ako sa pakana mo rito. Mansyon ng Shenhao, makinig sa utos. Puksain ang mga kampo ng sekta ng Motion. Magsiatras. Akala niyo makakatakas kayo? Kaming gang ng Lieshan ay isang oras nang nakikipaglaban sa harap. Ngayon ka lang papasok para tapusin ang laban. Hindi ito suporta. Nandito ka lang para manguha ng pinaghirapan ng iba, di ba? Nasaan ang mga gantimpala ko? Nasaan ang mga gantimpala sa labanan na pinaghirapan ko? Ang ganitong mapanganib na lihim na teknik ay hindi dapat kumalat sa mundo ng martial arts. Pansamantalang itatago ito ng opisyal na ito para sa palasyo. Sabi ko na nga ba? Pansamantalang itatago na naman. Ang tuso mo talaga. Naiintindihan ko na. Kayong dalawang miso ay magkakampi. Lahat ng manlalaro sa server ay ginagawa nyo lang pain. Nakuha na ang teknik na Mupo Shanhi. Naitago na rin ang mga gantimpala sa labanan. Magaling ang sasabihin lang nila kay Muyemi. Ay dinala ko ang mga kawal ng palasyo sa loob ng bitad. Pagbati sa Manye. Kagalang-galang na Fanju. Pinangunahan na ang mga kawal ng palasyo sa bitad. Hindi binigo ni Fanju ang mga inaasahan. Nakuha niya nga ang tiwala ni Xian. Personal niyang pinamunuan ang mga kawal ng palasyo sa bitad. Isang labanan sa labas ng hangganan.
Halos lahat ng mga manlalakbay sa mundo ay naubos. Nagkagulo ang mga kawal ng palasyo. Sapat na ang labanang ito para patunayan na napakahusay ng pagkakalagay sa piyesang si Fan Jiu. Sumusunod lang po ang inyong lingkod sa plano ng Manye. Hindi ko po ito sariling galing. Naway makita ito ng Manye. Hindi lang nalinlang ni Senior Fan Jiu si Xian, kundi pati ang mga manlalaro ng gang ng Lieshan ay kusang loob na nagpasailalim sa kanyang utos. Kung hindi dahil kay Senior Fan Jiu, hindi magiging ganito kadali ang lahat. Fan Jiu, noong una ay may pagdududa pa ang upuang ito sa iyo. Ngunit sa nakikita ko ngayon, talagang tapat ka nga. Manatili ka sa tabi ni Xian. Anuman ang maging kilos ng palasyo, ibalita mo agad sa sekta ng Motion. Gusto ng upuang ito na maging patalim ka na nakatarak sa puso ng mansyon ng Shenhao. Nangangako po ang inyong lingkod na magtatapat sa Manye. Nabawasan na ang pagdududa ng matandang tuso. Tagumpay na rin ako. Ang Mupo Shanhi ay kasalukuyang pinoproseso. Ay sikarinay ko ito sa iyo agad. Nag-post na naman si Long Xiao. Pamagat. Ang nakakagimbal na katotohanan sa labanan sa labas ng hangganan. Ang inis ng Motion ay naging base general. Dinala kami sa isang bitad. Pumasok si Xian sa huli at kinumpiska ang mga gantimpala. Pagbati sa host, nakuha na ang pag-isrenay ng antas ng cultivation ni Xian. Ang antas ay lumampas na sa limitasyon ng laro. Ang lihim na teknik na Mupo Shanhi ay matagumpay na nagsrinaw at naunawaan. Ika-5 araw ng open beta. Ang gang ng Lieshan ay tuluyang naubos. Matindi ang pinsala sa mga nakatagong kawal ng Motion. Ganap na tagumpay para sa mansyon ng Shenhao. Halos nawala na ang pagdududa ni Muyemi. At nakuha namin ni Xian ang lahat ng pakinabang. Naglabas na naman ng opisyal na pahayag ang mansyon ng Shenhao. Ano ang nakasulat? Patingin nga. Kubkubin ang lungsod ng Wuyang. Angkutan ng sekta ng Motion. Seryoso na talaga ang korte ngayon. Sa utos ng mansyon ng Shenhao. Ngayong gabi, titipunin ang mga bayani ng Jianghu upang kubkubin ang lungsod ng Wuyang, angkutan ng sekta ng Motion. At gagantimpalaan ayon sa inyong ambag. Ito na ang huling raid dungjo ng Season 1.0. Sa wakas, dumating din. Hindi ito biro ngayon. Masyadong matagal nang naghahari-harian ang sekta ng Motion. Masyado nang nagdusa ang mga mamamayan. Ang sinumang handang sumunod sa akin sa loob ng lungsod ay maniningil ng utang para sa dakilang song. Inspector Xi, sasama rin ako. Ako rin. Sa tulong ninyong mga magigiting na bayani, nagpapasalamat ako sa inyo sa ngalan ng korte. Ang mga natatakot ay maaari nang umalis. Hindi kayo pipilitin ng korte. Ngunit kung sino man ang magtangkang umatras sa labanan, hindi kayo palalampasin ng mansyon ng Shenhao. Nandito na naman si Long Xiao ngayon. Saksen Juyuan sa Iway at Yixianshan. Wala siyang nakuha kahit isang gantimpala. Baka bugbugin na naman siya ng isi sa pagkakataong ito. Hahaha. Long Xiao, mauuna ba ulit tayo? Masyado tayong nagmadali noong nakaraang 2 beses. Gusto mo bang mag-ingat muna tayo ngayon? Pero kung hindi tayo susugod, makukuha ng ibang gang ang unang karangalan. Bakit walang gantimpala noong nakaraang 2 beses? Nakalimutan niyo na ba? Mga kapatid, kung hindi susugod ang gang ng Lieshan, tayo ang susugod. Kung sino ang makauna sa unang 2 yugto, sa kanya na yon. Takot sumugod si Long Xiao. Tamang-tama para bigyan tayo ng daan. Long Xiao, hindi ba't ang gang ng Lieshan ang numero 1 sa server? Bakit nakatayo lang kayo riyan at walang ginagawa? Baka naman natatakot na kayong mascam ulit ni Xian, hahaha. Hayaan mo silang mauna. Pero, sabi ko, hayaan mo silang mauna. Naduduwag na si Long Xiao. Mga kapatid, sa atin ang unang karangalan ngayon. Sige, tumawa lang kayo. Lene, tingnan natin kung makakatawa pa kayo mamaya. Sa labas ng lungsod. Mga ti, saluhin ang atake. Suen, mag-heal kayo. Huwag kayong atras.
Nasa harap lang natin ang first clear. Sugod. Sa atin na ang unang yugto. Nakuha ko na. Fragmento ng tala ng pagsasanay. Mayroon din akong mga materyales para sa high-tier blueprint dito. Mga kapatid. Ituloy ang pag-atake. Totoo ngang makukuha ang mga gantimpala sa first clear. Nawasak na ang pormasyon ng mga may lason sa unang yugto. Hayaan muna silang kumuha. Hindi ba naniningil siksiyan? Talagang hindi. May mga nakakuha na ng gantimpala sa unang dalawang yugto. Hindi pa rin siya kumikilos. Long Xiao. Nakita mo ba? Nakuha talaga namin. Hindi ba't sinabi mong kukunin ni Xian ang mga gamit? Bakit nakuha namin ang mga gantimpala sa unang yugto? Pero hindi pa rin siya kumikilos. Huwag nating ibigay ang ikalawang yugto. Patuloy lang sa pagkuha. Kapag may lumabas na namang blueprint ngayon, malaki ang kikitain natin. Healer. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang umatras. Nasa likod ang totoong katawan. Atakehin ang totoong katawan. Kalahating hakbang sa kanang likod. Doon ang retreat point niya. Naintindihan. May reward na naman. May high-level crafting blueprint nga talaga ngayon. Bilis, alot mo na. Huwag mo munang intindihin ang iba. Kunin mo muna bago ang lahat. Nakuha ko na. Tapos na rin ang pangalawang stage. Huwag muna kayong sumugod. Tingnan muna natin sa pangatlong stage. Long Xiao. Bakit hindi ka pa sumusugod? Kung hindi ka susugod, sa amin na mapupunta ang first clear na ito. Bakit? Bakit hindi pa lumalabas si Xian? O, Long Xiao. Hindi ba't ikaw ang number 1 sa buong server? Bakit naging ganyan ang lagay mo? May nakakuha na ng mga reward sa unang dalawang stage. Pero nagtatago pa rin kayo. Manahimik ka. Sugod. Talunin natin ang huling stage na ito sa labas ng lungsod. At sa atin na ang first clear. Asil ang mga chest. Lahat ng mga napanalunang gamit ay kailangang kumpiskahin. Unang stage. Pangatlong stage. Lahat ay mapupunta sa pamamahagi ng pamahalaan. Kukumpiskahin din ang sa unang dalawang stage. Sandali lang. Hindi ba't hindi mo kinumpiska ang sa unang dalawang stage? Nakuha na namin ang mga yon. Tapos ngayon sasabihin mong babawiin mo. Ang mga gantimpala ay pansamantalang ipinagkatiwala lang sa inyo. Ngayong tapos na ang pangatlong stage. Babawiin na namin ang lahat ng sabay-sabay. May utos ang pamahalaan. Bawal ang pribadong pamamahagi ng mga supply ng militar. Hindi ako papayag. Kukuha ko lang nito. Bakit niyo kukumpiskahin? Nasaan ang system? System, bigyan mo naman ako ng opsyong tumanggi. Ang mga supply na ito ay kinumpiska na ng pamahalaan. Hindi maaaring tanggihan. Tabi. Kumpiskasyon ng pamahalaan. Sino ang nangangahas na humarang? Sandali. Hindi ito patas. Wala kang magagawa kahit hindi ka pumayag. Hahaha. Sa wakas, kinumpis ka rin. Buti nga. Sa unang dalawang stage, nakakuha ng rewards ang ibang gang. Tinawanan pa nila ako dahil hindi ako sumugod. Ngayong tapos na ang pangatlong stage. Kinumpis ka ni Xian ang sa unang dalawang stage. At pangatlong stage ng sabay-sabay. Walang nakaligtas. Walang nakalamang sa amin. Hindi ito makatarungan. Mga gamit na pinaghirapan naming makuha. Bakit pwedeng kunin sa unang dalawang stage? Pero sa pangatlong stage ay kukunin lahat. Hindi pwedeng gumawa ng ganyan ang mansyon ng Shenhao. Ang mga supply ng militar ay pag-aari ng pamahalaan. Likas at makatarungan lamang ito. Ang sinumang gagawa pa ng gulo ay parurusahan sa salang pag-abala sa militar. Ganyan nga. Ganyan dapat. Huwag nang magpanggap ang kahit na sino. Walang nanalo sa kahit na sino. 70% ng mga sundalong gamot ang nalagas.
Tatlong sugo ng kadiliman ang natalo. Ang mga mekanismo ng depensa ay ganap na nawasak. Ang linya ng depensa ay sinalanta ng mansyon ng Shenhao sa loob lamang ng isang araw. Sabihin niyo sa akin, ito ba ang lungsod ng Wuyang na pinaghirapan ng Moshan sa loob ng maraming taon? Maari po bang huminahon ang manie? Dinala ni Xian ang mga piling tauhan ng mansyon ng Shenhao sa pagkakataong ito. At nagpatawag din ng maraming kakaibang manlalaro mula sa mundo ng martial arts. Ang mga manlalarong iyon ay hindi natatakot mamatay. Kahit mamatay, bumabalik pa rin sila. Hindi na talaga kinaya ng ating hanay sa harap. Fanju. Nandito po ako. Nasa tabi ka na ngayon ni Xian. Nawasak na ang unang tatlong depensa ng lungsod ng Wuyang. Ikaw ang dapat na nakakakita nito ng pinakamalinaw. Kinuha ni Xian ang aking mga kagamitan. Sinira ang aking linya ng depensa. At tiyak na susulong pa sila sa susunod na hakbang. Dahil nais ng palasyo na siya sa atin ang depensa ng aking Moshan. Kukunin ko rin ang mapa ng depensa ng Dakilang Song. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manie? Sa pinakamalalim na bahagi ng mansyon ng Shenhao, nakatago ang isang balumbon ng mapa ng depensa ng Dakilang Song. Nakalista doon ang mga depensa sa labas ng Beijing. Ang pagpapalit ng mga sundalo sa hangganan, ang transportasyon ng mga supply, at ang mga lihim na espiya ng mansyon ng Shenhao. Mamayang gabi, bumalik ka ng palihim sa mansyon ng Shenhao at nakawin ito. Mani, ang lihim na taguan ng mansyon ng Shenhao ay ang lugar na personal na binabantayan ni Xian. Kapatid na Fanju, kung basta-basta ka lang pupunta doon. Natatakot akong tiyak na kamatayan ang aabutin mo. Fanju, ibinibigay ko sa iyo ang utos na ito. Hindi para mamatay ka, kundi para patunayan ang iyong sarili. Kung maibabalik mo ang mapa ng depensa, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kung mamatay ka sa mansyon ng Shenhao, itatala ko ito bilang iyong sakripisyo. Ngunit kung babalik kang walang dala, ako mismo ang babalat sa iyo ng buhay. Susunod po ako sa inyong utos. Kung hindi ko maibabalik ang mapa ng depensa ng Dakilang Song ngayong gabi, ibibigay ko ang aking ulo sa inyo. Umalis ka na. Kapatid na Fanju, pupunta ka ba talaga? Si Xian ay isang taong malupit at walang awa. Kasisira lang ng mansyon ng Shenhao sa unang tatlong depensa ng lungsod ng Wuyang. Tiyak na nasa pinakamahigpit na alerto sila ngayon. Kung mahuli ka nila, imposibleng makabalik ka pa ng buhay. Dahil sa utos ng Mani, wala na akong atrasan. Manatili ka rito sa lungsod ng Wuyang. Kung hindi na ako makabalik, ipagtirik mo na lang ako ng alak para sa mga matatandang kapatid sa bakuran ng mga alipin. Kapatid na Fanju, huwag kang magsalita ng ganyan. Hoy Xian, gumalaw na si Muyemi. Pinapanakaw niya sa akin ang mapa ng depensa ng Dakilang Song. Hindi ito basta pagnanakaw ng mapa. Ito ay para ipadala ka sa kamatayan. O kaya naman ay para ilantad ang iyong pagkatao. Kaya hindi ko pwedeng kunin ang totoong mapa. At hindi ko rin pwedeng kunin ito ng madalian. Bigyan mo ako ng peking mapa. Pero dapat mukhang totoo talaga. Pagkatapos, bugbugin mo ako sa harap ng lahat hanggang sa malapit na akong mamatay. At maglabas ka ng anunsyo sa buong server na ako ay pinaghahanap. Hayaan mong makita ng lahat na tumakas ako mula sa mansyon ng Shenhao ng buwis buhay. Sigurado ka bang aabot tayo sa ganyang antas? Ang matandang soro na si Muyemi, hindi naniniwala sa salita. Sugat lang ang pinaniniwalaan niya. Kung babalik ako ng walang galos dala ang mapa, iisipin lang niya na pinagbigyan mo ako. Pero kung babaliin mo ang mga buto ko, at hahabulin ako sa buong lungsod na may IARA-ranked na wanted level, saka gagapang pabalik na puno ng dugo. Doon lang siya maniniwala na talagang nagpapakamatay ako para sa Moshan. Sige, makikipagtulungan ako. Pero magiging napakabigat ng mga kamay ko. Kailangang mabigat talaga. Baliin mo ang mga tadyang ko. Durugin ang mga buto sa balikat. At yanigin ang aking mga daluyan ng enerhiya. Pero huwag mo naman akong patayin ng tuluyan. Tandaan niyong lahat ito ngayong araw. Gawin lang ang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Huwag galawin si Xian, huwag ding galawin si Fanju. Huwag gagalawin ang kahit sinong kumikinang nagnisip na biglang lumitaw. Kung sino ang basta-basta kumuha ng nakatagong pakikipagsapalaran, sisipain ko agad sa gang. Long Xiao, magpapatrolya lang naman tayo sa paligid. Ayos lang siguro to, di ba?
Ganyan din ang sinabi mo noong nakaraang 2 araw. Ang resulta, ang mga gantimpala sa lungsod ng Wuyang ay kinuha lahat ni Xian. Maging ang unang 2 yugto ay sabay niyang tinangay. Sa larong ito, ang pinakamapanganib ay hindi ang boss, kundi ang inis na nagsasalita tungkol sa pag-audit ng imperyo. Kagalang-galang na pangalawang General Fan, anong sadya ninyo sa lihim na imbakan sa kalagitnaan ng gabi? Inutusan ako ni Inspector Xi na audit ang listahan ng mga nasamsam sa lungsod ng Wuyang. Uring militar, buksan ang pinto. Tuloy po kayo. Fan Ju. Ano ang ginagawa niya sa lihim na imbakan sa kalagitnaan ng gabi? Long Xiao, gusto mo bang pumunta doon at tingnan? Ayoko. Sinabi ko nang huwag makikialam sa nakatagong kwento. Grabe. May nangyari ngang masama. Nakita niyo ba? Sabi ko na nga ba? Alam ko na. Matagal ko nang sinabi na siya ay tauhan ng motion. Noong una, pinagalitan niyo pa ako sa pagpaparatang sa opisyal ng imperyo. Hulihin ang espiya ng motion na si Fan Ju. Kung mangahas siyang lumaban, patayin agad ng walang awa. Seryoso ba? Ginamit na ni Xian ang kanyang malakas na kakayahan. Sa pagkakataong ito, totoong laban na. Maaari akong makipagtulungan. Ngunit magiging napakabigat ng aking mga hampas. Napakakatotohanan naman ng pag-arte na ito. Ang buhay ni Fan Ju ay nabawasan agad ng kalahati. Maging ang kanyang dibdib ay napinsala. Hindi ito isang animation ng kwento. Ito ay totoong pinsala, di ba? Magaling ang pagkakahampas ni Xian. Ang tuso nagnis na ito ay maraming beses na akong niloko. Sa wakas, ngayon ay may naghiganti na para sa akin. Iabot mo ang mapa ng depensa. Iiwanan kitang buo ang bangkay. Xian, hindi mo ako mapipigilan. Bakit hindi pa nauubos ang buhay niya? Bakit tuwing may kwento ay hindi nababawasan ang buhay niya? Bakit hindi ko kailanman naranasan ang ganitong pagtrato? Long Xiao, marahil dahil siya ay isang mahalagang nisi. Siyempre alam kong mahalagang nisi siya. Ang tinatanong ko ay kung bakit palaging ako ang niloloko ng mahalagang nis na ito. Huwag kang lumapit dito. Hindi ako kasali. Gumagawa lang ako ng pang-araw-araw na gawain. Xian. Kung hahabulin mo siya, habulin mo lang siya. Huwag mo kaming idamay sa pag-atake mo. Wala talagang ginagawang masama ang gang ng liaison namin ngayon. Ang haharang sa paghuli ng imperyo sa espiya ng motion ay ituturing na kasabwat. Humaharang ba kami? Dumaan lang kami para kumuha ng karanasan. Makatuwiran ka ba? Ipalaganap ang utos ng mansyon ng Shenhao. Ang espiya ng motion na si Fan Ju ay pumasok ng lihim sa imbakan. Malubhang nasugatan ang mahalagang opisyal ng imperyo. At ninakaw ang mapa ng depensa ng dakilang Song. Mula ngayon, maglalabas ng opisyal na pulang anunsyo ng paghahanap na antas larera sa buong server. Sino man ang makakita sa kanya ay patayin agad. Gagantimpalaan ng 1,000 ginto at bibigyan ng titulong marangal. Ang espiya ng motion na si Fan Ju ay pumasok ng lihim sa imbakan. Malubhang nasugatan ang mahalagang opisyal ng imperyo. At ninakaw ang mapa ng depensa ng dakilang Song. Mula ngayon, maglalabas ng opisyal na pulang anunsyo ng paghahanap na antas larera sa buong server. Sino man ang makakita sa kanya ay patayin agad. Gagantimpalaan ng 1,000 ginto at bibigyan ng titulong marangal. Pagtugis na antas yarea. Fan Ju. Hindi ba siya ang pangalawang general ng mansyon ng Shenhao? Bakit naging espiya na naman siya ng motion? Napakabilis namang magbago ng pagkakakilanlan ng miss na ito. May gantimpalang 1,000 ginto at titulong marangal, hahabulin ba natin? Nakita niyo ba, matagal ko nang sinabi na may mali sa taong ito.
Pinoprotektahan pa siya ni Xian noon. Ngayon, siya na mismo ang naglabas ng anunsyo ng pagtugis. Sampal sa mukha, di ba? Long Xiao, hahabulin ba natin siya? Napakalaki ng gantimpalang ginto at titulong Marquez, nakakatakam. Anong hahabulin? Ang mga tumatakas na logi na ganyan. Sino ba namang tanga ang hahabol sa isang importanteng nisi? Makinig ang buong gang. Walang sinumang pwedeng gumalaw kay Fan Jiu. Kung sinong gumalaw sa kanya, sisipain ko palabas. Kaya mo pa ba? Ang bigat naman ng kamay mo. Sabi ko baliin mo lang ang mga buto ko. Hindi ko sinabing halos iluwa ko na ang baga ko sa sakit. Maganda naman ang naging resulta. Naniwala ng lubusan si Long Xiao. Hindi mahalaga kung naniwala siya o hindi. Ang mahalaga ay maniwala si Muyemi. Walang problema sa peking mapa, di ba? Ang tatak ng wax ng kawanihan ng militar at ang selyo ng mansyon ng Shenhao. Nagawa na rin ang lahat ng mga nakatagong marka sa hangganan. Kahit ang mga bakas ng sira at kumpuni ay kinopya rin. Sapat na ito para mapaniwala si Muyemi pansamantala. Sige, babalik na ako para kunin ang gantimpala. Bumalik kang buhay. Huwag kang mag-alala. Naghihintay pa akong maging pangalawang pinuno ng sekta. Buksan ang pinto. Kapatid na Fan. Bilis, buksan ang pinto, nagbalik na si kapatid na Fan. Kapatid na Fan. Bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Huwag kang umiyak. Hindi pa ako patay. Dalhin mo ako sa dakilang pinuno. Tulong, pumarito kayo bilis. Nagbalik si kapatid na Fan dala ang mapa ng depensa. Kagalang-galang na pinuno, hindi po nabigo ang inyong lingkod. Naiuwi ko po ang mapa ng depensa ng dakilang Song. Si kapatid na Fan ay personal na sinugatan ng malubhanik Xian. Naglabas ang buong lungsod ng Bayanjing ng isang class na wanted poster. Sinasabi ng palasyo na ninakaw niya ang mapa ng depensa. Patayin ang sinumang makakakita sa kanya. May gantimpalang 1,000 ginto. At itataas ang ranggo bilang isang Marquez. Isang class na wanted order. Si Xian mismo ang kumilos. Talagang ninakaw ni kapatid na Fan ang mapa mula sa lihim na imbakan ng mansyon ng Shenhao. Wala pong silbi ang inyong lingkod. Hindi ko po nagawang makatakas ng walang sugat. At muntik ko pa pong maiwan ang mapang ito sa mansyon ng Shenhao. Fan Jiu, hindi ka walang silbi. Ikaw ang pinakatapat na sandata na nakita ko. Si Xian mismo ang sumugat sa'yo. Pinaghahanap ka ng buong palasyo sa buong lungsod. Kinalagkad mo ang sugatan mong katawan para lang maiuwi ang mapa sa lungsod ng Wuyang. Kung pagdududahan pa kita, hindi ko nakarapat dapat na maging pinuno ng Moshan. Napakatalino ninyo, Panginoon. Para sa sekta ng Moshan, si kapatid na Fan ay talagang itinaya ang kanyang buhay. Tapat at marangal si kapatid na Fan. Malaki ang naiambag ni kapatid na Fan para sa sekta ng Moshan. Ipaalam ang aking utos. Simula sa araw na ito, itinatalaga si Fan Jiu bilang pangalawang pinuno ng sekta ng Moshan. Iginagawad sa kanya ang titulong hukom ng kamatayan. Siya ang mamamahala sa mga lihim na transaksyon sa ilalim ng lupa ng Moshan. Mga pagpaslang sa mundo ng martial arts. At sa mga ilegal na pamilihan. Pagpupugay sa pangalawang pinuno. Pagpupugay sa hukom ng kamatayan. Tagumpay. Naniwala na ng tuluyan si Muyemi. Binabati kita. Pangalawang pinuno Fan. Tigilan mo ang pang-aasar. Kung hindi mo pa isasabay ang antas ng lakas ko. Mamatay talaga ako rito sa mismong seremonya ng promosyon ko. Fan Jiu. Magpagaling ka muna ng iyong mga sugat. Kapag gumaling ka na, may mas malaking gawain akong ipagkakatiwala sa iyo. Utos ng Panginoong Demonyo. Hinding-hindi ito tatanggihan ng iyong nasasakupan. Kinukubkob ng imperial na hukbo ang lungsod ng Wuyang. Sunod-sunod na sinira ni Xian ang 3 kong pormasyon. Mabuti. Napakabuti. Magpadala ng mensahe sa 13 salarin.
Imbitahan ang henyo ng mga mekanismo na si Mubuni na bumalik sa mundo. Gamit ang mapa ng depensa ng dakilang song na ito. At ang sining ng mekanismo ng Tianji ni Mubuni. Ipapakita ko sa imperial na hukbo na ang lungsod ng Wuyang ay hindi isang lugar na maaari nilang pasukin kung kailan nila gusto. At umalis kung kailan nila naisin. Masusunod po. Hoy, Xi. Heto na ang susunod na yugto. Hinahanap ni Muyemi si Mubuni. Sakto. Oras na rin para pumasok sa eksena ang 13 salarin. Pinuno ng Mo Pavilion. Pagbati sa iyo, pinuno ng Mo Pavilion. Ito ang bagay na ninakaw ni Fan Ju mula sa mansyon ng Shenhao. Ano sa tingin mo? Totoo ang papel. Totoo rin ang nakatagong marka ng mansyon ng Shenhao. Tugma ang ilang lohika ng depensa sa mapa. Ang ruta ng supply. Ang pagpapalit ng gwardiya. At hindi rin basta-basta iginuhit ang mga lihim na outpost. Tiyak na hindi inasahan ni Xian na makakabalik ng buhay si Fan Ju para dalhin ito. Kung nais lang ng Panginoong Demonyo na umasa sa mapang ito para ipagtanggol ang lungsod ng Wuyang. Wala itong silbi. Ipagpatuloy mo. Nasira na ang unang 3 tarangkahan ng lungsod ng Wuyang. Ang pormasyon ng mga taong gamot. Ang sugo ng madilim na langit. At lahat ng mekanismo ng depensa ay nawasak na. Alam na ni Xian kung paano atakehin ang lungsod ng Wuyang. Ang patuloy na pagtatanggol sa lungsod ng Wuyang ay parang pagtatapon lang ng buhay ng mga alagad ng Moshan sa isang walang kabuluhang laban. Kaya naman, ilipat natin ang labanan sa manyebeng bundok ng Kunlun. Sa ilalim ng manyebeng bundok ng Kunlun. Sa misteryosong lungsod ng Tianji. Doon matatagpuan ang lumang lungsod ng aking Fiming Pavilion. Puno ito ng magkakapatong na mekanismo. At dinadaluyan ng malamig na enerhiya. Ang manyebeng bundok mismo ay isang likas na kulungan. Kapag pumasok doon ang imperial na hukbo, mapuputol ang kanilang supply ng pagkain. Mawawalan sila ng tulong. Walang silbi ang kanilang mga kabalyerya. At masisira ang kanilang mga pana dahil sa pamamasa. Sa ganitong paraan, tiyak na matatalo ang imperial na hukbo. Ang lungsod ng Wuyang ay pain lamang. At ang misteryosong lungsod ng Tianji ang tunay na kulungan. Tama. Kung gusto ni Xian na atakihin ang lungsod ng Wuyang, hayaan natin siya. Gagawin nating pasukan ang lungsod ng Wuyang. Kapag narating na niya ng imperial na hukbo at ng mga dayuhan ang gitna ng lungsod, gagamitin natin ang teleportation array para ipadala sila sa manyebeng bundok ng Kunlun. Sa oras na yon, iisipin nilang napasok na nila ang loob ng lungsod. Ngunit ang totoo ay nakatapak pa lang sila sa unang pinto ng misteryosong lungsod ng Tianji. Ngunit kung iwan nating walang bantay ang lungsod ng Wuyang, hindi ba maghihinala ang imperial na hukbo? Hindi natin ito maaaring iwang walang bantay. Kailangang ipagtanggol ang mga pader. Kailangang paganahin ang mga panlabas na pormasyon. Kailangang lumaban ang mga sundalong bangkay. At kailangang gumana ang mga mekanismo. Kailangan nating iparamdam kay Xian at sa mga dayuhang iyon na buong lakas pa ring ipinagtatanggol ng Moshan ang lungsod ng Wuyang. Habang mas nararamdaman nilang malapit na silang manalo, lalo silang hahabol papasok. At kapag nakapasok na sila sa gitna ng lungsod, gagana ang pormasyon. At ang mga pinto ng lungsod ng Wuyang ay magiging mga pinto na ng misteryosong lungsod ng Tianji. Ito ang hayag na plano. Ngunit may lihim pang plano ang Panginoong Demonyo. Kung si Xian mismo ang mamumuno sa hukbo para salakayin ang lungsod ng Wuyang, tiyak na mawawala ng depensa ang likuran ng Bayanjing. Ipinapakita sa mapang ito ang mga puwang sa pagpapalit ng gwardiya sa palasyo. Ang paghahalinhinan ng hukbong imperial. At ang paglilipat ng ruta ng mga lihim na bantay ng mansyon ng Shenhao. Kung magpapadala tayo ng mga tao para umikot papasok sa kabisera habang sumasalakay si Xian. At direktang salakayin ang palasyo. Kahit hindi natin maagaw ang palasyo sa isang tira lang. Magagawa pa rin nating guluhin ng husto ang likuran ng imperyo. Nais mong kumilos ng hayagan at patago. Nang sabay. Ang hayagang plano. Akitin ang kaaway sa lungsod ng Wuyang. At bitagin at patayin si Xian at ang mga manlalaro sa misteryosong lungsod ng Tianji. Ang patagong plano. Samantalahin ang pag-alis ni Xian sa kabisera. Magpadala ng mga tao para salakayin ng patago ang palasyo. Kung pagtutuunan ni Xian ang lungsod ng Wuyang, masusunog naman ang palasyo. Kung babalik naman si Xian para iligtas ang palasyo,
Ako na ang dahan-dahang kukuha sa lungsod ng Wuyang at misteryosong lungsod ng Tianji. Kung magtatagumpay ang dalawang planong ito, mahahati sa dalawa ang imperyo. Sugo Hongxiu. Sugo Lien. Nandito po kami, pinuno. Kayong dalawa ay sumama kay Fanju palabas ng lungsod. Dalhin ang mapa ng depensa ng dakilang Song. Umikot patungong Bayanjing. At direktang salakayin ang palasyo. Pangungunahan ito ni Pangalawang Pinuno Fan. Tama. Kararating lang ni Pangalawang Pinuno Fan mula sa pagtaka sa mansyon ng Shenhao. Hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat. Kung babagalan niya ang ating paglalakbay sa daan. Kung sa tingin ni Sugo Lien ay mabagal ako. Maaari ka namang mauna. Basta't alam mo kung kailan nagpapalit ng gwardiya. Alam mo ang paghahalinhinan ng mga lihim na bantay ng mansyon ng Shenhao. At alam mo kung aling daan ang makakaiwas sa patrol ng hukbong imperial. Dahil naglakas loob si Pangalawang Pinuno Fan na mamuno sa daan. Mas mabuting huwag mo kaming iligaw. Kung mabibigo ang patagong pagsalakay sa palasyo. At sisihin tayo ng pinuno. Hindi lang kaming dalawa ang mapaparusahan. Huwag kayong mag-alala. Ang daang ito. Ituturo ko ng ligtas at maayos. Pamilyar ka sa mansyon ng Shenhao. At alam mo rin kung paano kumilos siksiyan. Magaling si Sugo Hongxiu sa patagong pagpasok at pagpatay. Habang si Sugo Lien naman ay magaling sa pagsira ng pinto at pagbuwag ng depensa. Kayong tatlo na magkakasama ay saktong-sakto para makagawa ng butas sa palasyo. Tandaan niyo, hindi kayo pupunta roon para ibuwis ang buhay sa pag-agaw ng lungsod, kundi para gumawa ng kaguluhan sa Bayanjing. Kapag nagkagulo sa palasyo, tiyak na mawawala ng pokus siksiyan. Nauunawaan po namin. Inspector Xi. Nagtipon na ang mga nangungunang kawal. Ang kampo ng Tie. At ang tatlong pangkat ng mga bantay ng mansyon ng Shenhao ay narito na lahat. Natanggap na rin ng mga manlalaro ang misyon na palibutan ang lungsod. Naghihintay na lamang ng iyong utos. Nasira na ang unang tatlong depensa ng lungsod ng Wuyang. Tiyak na babantayan ng sekta ng Moshan ang huling linya ng depensa. Sa pagsalakay natin ngayon, huwag kayong magmadali. Lahat ay dapat sumulong ng may pormasyon. Bawal ang pumasok ng mag-isa ng walang pahintulot. Pairing Xi. Nagkasundo na sina Muyemi at Mubuay sa kanilang plano. Ang hayagang plano ay ang teleportation array sa lungsod ng Wuyang. Kapag dinala mo na ang hukbo ng imperyo at mga manlalaro sa gitna ng lungsod, ipadadala nila kayo sa misteryosong lungsod ng Tianji sa bundok ng Kunlun. Paano naman ang patagong plano? Sasamahan ko si Sugo Hongxiu at si Sugo Lien. Gamit ang peking mapa para salakayin ng patago ang palasyo. Hinayaan ka nilang mamuno sa pangkat. Naniniwala si Muyemi na ako ang pinakapamilyar sa mga ruta ng mansyon ng Shenhao ngayon. Magaling si Hongxiu sa patagong pagpasok. Mahusay sumira ng pormasyon si Lien. Nasa tabi ko silang dalawa. Paano mo asikasuhin ang sapanig mo? Huwag magmadali. Atakehin mo ang lungsod ng Wuyang. Tatahakin ko naman ang ruta ng palasyo. Kapag nadala ko na sila sa itinakdang lokasyon, saka natin sila ubusin. Ngayong araw, atakehin natin ang lungsod ng Wuyang. Nasa unahan ang mansyon ng Shenhao. Nasa likod naman ang hukbong imperial. At sumusulong kasama ang mga bayani ng Jianghu. Kung magtatanggol ang sekta ng Moshan, wawasakin natin ang lungsod. Kung aatras ang sekta ng Moshan, hahabulin natin sila hanggang sa loob ng lungsod. Ang lahat ng mga samsam sa digmaan ay bibilangin ng sabay-sabay pagkatapos ng labanan. Lahat ng hukbo sumunod sa akin at salakayin ang lungsod. Sugod. Pangalawang Pinunong Fan. Upang umikot patungong Bayanjing mula rito, kailangan nating lampasan ang hindi bababa sa tatlong lihim na gwardiya ng korte. Siguraduhin mo lang na alam mo talaga ang daan. Alam ko. Lene. Kung ililigaw mo kami, papatayin ka namin sa daan. At kami na mismo ang pupunta sa palasyo. Subukan mo lang. Tama na yan. Pinakilos tayo ng Panginoon ng sekta.
Hindi para mag-away-away tayo bago pa man makalabas ng lungsod. Pangalawang pinunong fan, manguna ka sa daan. Tayo na. Inaatake na ni Xian ang lungsod. Kaya kailangan nating magmadali. Kapag nagulo na natin ang palasyo, tingnan natin kung paano pa makakaatake ng mapayapa si Xian. Mangyayari yan. Xian, akala mo ba ang lungsod ng Wuyang ang inaatake mo? Pero kapag nakapasok ka na sa gitna ng lungsod, ipapadala kita ng Panginoong ito sa manyebeng bundok ng Kunlun. Akala mo ba ang likuran sa Bayanjing ay kasing tatag ng bundok Tai? Pero ang talim ng Panginoong ito ay nakatutok na sa palasyo. Kailangan pa ng kalahating oras para sa portal ng lungsod ng Wuyang. Basta't makarating si Xian sa pintuan ng loob ng lungsod, bubukas ang misteryosong lungsod ng Tianji. Kung gayon, hayaan siyang pumasok. Tungkol naman sa panig ng palasyo, gustong makita ng Panginoong ito kung ang bagong talim na si Fanju ay kayang gilitan ang leeg ng dakilang Song para sa akin. Pangalawang pinunong fan. Sa kaliwa ay ang opisyal na daan ng Beijing. Sa kanan naman ay ang landas sa masukal na bundok. Saan mo gustong dumaan? Nasa kaliwa ang direksyon ng palasyo. Sa kanan tayo. Gusto mo kaming lugar ng kaparangan ang nasa kanan. Kahit ang mga karabanan ng mga ngalakal ay hindi dumadaan doon. Dahil nga walang tao. Mas kakaunti ang mga lihim na gwardiya ng korte. Sigurado ka ba? Sa kaliwang daan, may bantay kada 3 milya. At may gwardiya kada 5 milya. Ang kanang daan naman ay ikot sa bundok patungong kabisera. Bagaman medyo mabagal, may iwasan naman natin ang mga bantay ng mansyon ng Shenhao. Gusto mo bang pasukin ng lihim ang palasyo? O makipagkamustahan sa mga lihim na gwardiya ng korte? Sa kanan tayo. Pumasok sa bitad. Sa labas ng lungsod. Sa labas ng lungsod. May hindi tama sa lungsod na ito. Narinig nyo ba? May umiikot na bagay sa ilalim. Mukhang isang pormasyon. Hindi ito ordinaryong pagtatanggol sa lungsod. Inaakit tayo nito na pumasok sa loob. Ituloy ang pag-atake. Huwag kayong atras. Yumayanig ang lupa. Isa itong teleportation array, umatras kayo bilis. Hindi na aabot. Ang malakihang raid sa misteryosong lungsod ng Tianji ay nagsimula na. Kasalukuyang lokasyon, ilalim ng bundok ng Niebe ng Kunlun. Napakataas ng antas ng panganib. Mas mabigat ang parusa sa kamatayan sa lugar na ito. Hindi ba't inaatake natin ang lungsod ng Wuyang? Paano tayo napunta sa bundok ng Niebe? Misteryosong lungsod ng Tianji. Hindi ba ito ang panghuling raid ng bersyong 2.0? Ipinadala tayo ng buong lungsod sa loob ng donjon. Isang panlabas na anyo lamang ang lungsod ng Wuyang. Ang misteryosong lungsod ng Tianji ang totoong donjon. Maligayang pagdating sa misteryosong lungsod ng Tianji. Pumasok kayo sa aking lugar ng eksperimento. Kayo ang pinakamagandang alay na maaari kong makuha. Mabubulok ang laman at dugo. Kakakalawangin ang mga makinarya. Ngunit ang sining ng puppet ay kayang pabangunin ang mga patay na bagay. Gawing mga sandata ang mga buhay na nilalang. At patakbuhin ang takot magpakailanman. Napakalakas ng presensya ng boss na ito, nakakatakot. Puppet na laman at dugo. Ang baliw na si Mubuni, pinagsama niya ang mga taong gamot at baluti ng puppet. At hinang ang mga ito ng magkasama. Bumuo ng pormasyon. Sumulong. Mga taong gamot, pigilan niyo sila. Sugurin sila. May kaunting interes ang sining ng laso ng lambak ng hari ng gamot.
Sayang nga lang maging taong gamot man. O buhay na tao. Sa aking paningin, ang lahat ng iyan ay mga hilaw na materyales lamang na hindi pa ganap na nababago. Materyales mo mukha mo. Ngayong araw, gigibain ko muna ang bakal mong katawan. Napakalupit ng paggiba ng Blood River sa baluti ng puppet ng malapitan. Mga hamak na mortal lamang. Paano ninyo nasira ang aking baluti? Tandaan mo ito. Ako si Long Xiao. Ngayong araw, siguradong tatapusin ko ang raid na ito. Kagalang-galang na pangalawang pinuno fan. Sigurado po ba kayong tama ang dinadaanan natin? Ipinagkatiwala sa inyo ng Manie ang rutang ito. Dahil nagtitiwala siyang alam ninyo ang daan. Hindi para ipahamak ninyo kami. Hindi ako magkakamali. Sigurado po kayo. Kung nagkamali ako ng daan, hindi na sana kayong dalawa nakakapagsalita rito ngayon. Sugod. Fanju. Anong ibig sabihin nito? Dinala mo kami rito. Para ipagkanulo kami. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa'yo. Tuta ka nga talaga, Nixian. Huwag mo namang sabihin ng ganyan kasama. Sa tingin ko lang ay masyadong malayo ang palasyo. Hindi ligtas na kasama ang dalawang kagalang-galang na sugo sa daan. Kaya para sa Manie, pansamantala ko muna kayong ilalagay sa isang mas ligtas na lugar, iyon lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano nangyari iyon? Kahit kayong dalawang sugo pa. Kahit 10 Long Xiao pa ang magsama, hindi nyo ako matatalo ngayon. Gapusin sila. Xian, sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Iniisip mo ba na dahil nalampasan mo ang lungsod ng Wuyang at nakapasok sa misteryosong lungsod ng Tianji at malubha akong nasugatan, ay nanalo ka na? Masyado mo akong minamaliit. Tiyak na nasakop na ng aking mga pinagkakatiwalaang tauhan ang palasyo sa mga oras na ito. Paglabas ninyo rito, iba na ang nagmamay-ari sa Bayanjing. Matagal nang bumagsak ang watawat ng dakilang Song. Ako pa rin ang huling magwawagi. Ang palasyo. Nang backdoor pa pala ang sekta ng Motion. Hindi na. May dual line settlement pa ang Dongjon na ito. Kaya pala kanina pa tayo lumalaban dito. Na backdoor na pala ang likod natin. Fanju. Nandito ka na pala. Kamusta ang lagay sa palasyo? Ang tinutukoy ba ng Panginoon ng sekta ay kaming dalawa? Hindi na kailangang pumunta sa palasyo. Masyadong malayo ang daan. Kusa ko na pong ibinalik ang dalawang kagalang-galang na sugo. Para hindi na sila maligaw sa labas. Peke ang mapang iyon. Peke? Peke rin ang pag-atake sa iyo, Nixian. Talagang sinaktan niya ako. Palabas lang yun para sa iyo. Mula simula hanggang sa huli. Mula simula hanggang sa huli, lahat ng ito ay natalo ako. Hindi dahil natalo ako kay Xian. Kundi dahil natalo ako sa isang manlolokong tulad mo. Abiso ng Dongjon. Nasa 1% na lang ang giini mo, bugi. Ireserba niyo sa akin ang huling patama. Walang sinumang pipigil sa akin ngayon. Kamay ng Diyos. Huwag naman sana, huwag kang maglag. Ang huling patama. Nasa harap na nga ako ng mukha niya. Tapos naglo-loading ka pa. Nag-top up ako ng milyong-milyon. Tapos ito lang ang ipapakita mo sa akin. Sino ba ang nagpapabagal sa server? Sino ang umagaw sa first clear ko dahil sa lag? Long Xiao. Maganda nga ang kagamitan at galaw mo. Konti na lang at maaabot mo na sana. Anunsyo sa buong server.
Binabati si Nagnisiksian at Fanju. Sa pagkumpleto ng pinakahuling first clear sa misteryosong lungsod ng Tianji 2.0, na ipamahagi na ang mga gantimpala para sa first clear. Katotohanan, kasinungalingan, mga kasama sa laban. Ang mga emosyong dati kong kinasusuklaman. Ang siyang lakas na lumalagpas sa ganap na kapangyarihan. Ang pinakadakilang likha sa lahat. Paalala ng sistema. Nilamon na ng banal na katawan ng Marshal Dawang. Pinagmulan ang pangunahing mekanismo ng misteryosong lungsod ng Tianji. Pinoproseso na ang mga nakatagong gantimpala para sa first clear. Sabay na sinimulan ang pag-synchronize ng shared glory. Babala ng sistema. Ang kasalukuyang antas ng Nisi ay lumampas na sa limitasyon ng server. Ang cultivation ng Nisi ay lumampas na sa limitasyon ng bersyon 2.0. May nakitang panghihimasok mula sa hindi kilalang otoridad. Limitadong estilo ng buhok. Beifatsu. Automatikong naisuot. Kataas-taasang orange na armas. Banal na espada ng Longyuan. Kataas-taasang kinggong. Eugen Fiction. Mukhang natapos na talaga natin ang bersyong ito. Kung natapos natin, di natapos natin. Noong naglilinis pa ako ng inodoro, hindi ba't ang araw na ito ang hinihintay ko? Long Xiao. Tatanggapin pa ba natin ang nakatagong quest sa pagkakataong ito? Huwag na. Basta't may pangalan ni Naxian at Fanju sa paglalarawan ng quest. O mga salitang tulad ng misteryosong puting buhok, kambal na bituin, at gulong ng tadhana. Automatikong lalampasan ng buong gang. Kung sino ang tumanggap, siya ang makukulong. Paano kung ang gantimpala ay piraso ng espada ng Longyuan? Screenshot mo sa akin. Titingnan ko muna. Laufan. Ano na ba tayo ngayon? Mga niya sa mata ng mga manlalaro. O mga sirang data sa mata ng mga developer. O mga taong tunay na nabubuhay sa mundong ito ng martial arts. Dati, palagi kong iniisip. Alak. Isang laro lamang ang lugar na ito. Sujiu. Mag-o-offline ang mga manlalaro. Kahit patayin si Sujiu. Magre-refresh pa rin ang kwento. Uulit-ulitin lang ng mga gnisi ang kanilang mga linya. Kahit matapos na, pwede pang ulitin. Pero nalaman ko kinalaunan na hindi pala ganoon. Ang mga tao rito ay natatakot at nasasaktan. Naaalala nila ang utang na loob at galit. May mga taong nabubuhay dahil sa atin. At may mga taong nawawala dahil sa atin. May mga naniniwala sa atin. At may mga namumuhi rin sa atin. Siyan. Ang mundong ito ng Jianghu ay baka laro lang para sa mga manlalaro. Pero para sa mga taong nabubuhay rito, ito ang kanilang buong mundo. Paano naman ang realidad? Ayaw mo bang bumalik para tignan? Naisip ko na yan. Sa realidad, nandoon ang ating nakaraan. Ang lugar kung saan tayo talaga ipinanganak at lumaki. Nandoon ang hirap ng mga karaniwang tao. Pati na rin ang kanilang pagsisikap. Ang buhay sa trabaho. Ang pagkayod araw-araw. Hindi naman yun nakakahiya. Ang mga taong nakakaraos sa bawat araw ay talagang kahanga-hanga. Kaya hindi sa minamaliit ko ang realidad. O iniisip na mas marangal dito. Sadyang nandito na tayo sa puntong ito. Nagbago ang Jianghu dahil sa atin. At maraming buhay na ang nakatali sa atin. Kung bigla na lang tayong aalis at iwan ang lahat.
Sino ang mag-aayos ng gulong ito? Ang ibig mong sabihin, dapat tayong manatili. Kahit man lang sa ngayon, dapat tayong manatili. Nasa liwanag ka. Kaya mong protektahan ang kaayusan ng palasyo at ng Jianghu. Nasa dilim naman ako. Kaya kong supilin ang iligal na kalakalan at ang mga tira-tirahan ng motion. Hindi tayo nananatili para maging kung anong Diyos o Emperador. Kundi dahil sa haba ng nilakbay natin hanggang dito. May mga tao nang naglagak ng kanilang pag-asa sa atin. Matandang Xi. Dapat igalang ang realidad. Pero ang Jianghu na ito ay karapat-dapat ding bantayan. Kung darating ang araw na makakabalik tayo, babalik tayo ng walang pagsisisi. Kung hindi pa tayo makakabalik sa ngayon, gawin na lang natin ng maayos ang dapat nating gawin dito. Hindi yata galing sa iyo ang mga salitang yan. Bakit, bawal na bang magkaroon ng prinsipyo ang isang busy leader ng kulto? Bumibiyak ang langit. Ito na ba ang bagong event? Sa wakas, parurusahan na ng mga admin si Naxian at Fanju. Grabe naman ang special effects na to. Sige, tamaan nyo sila ng kidlat. Tamaan nyo sila ng matindi. Sana mabura na ang dalawang inisi na ito pabalik sa database. Mukhang nahanap na rin tayo sa wakas ng mga taga-realidad. Lene. Ano kung nahanap nila tayo? Inilabas na nila ang programang pampabura. Mukhang gusto nilang i-delete ang account natin. Takot ka ba? Anong takot? Dati nga kahit overtime hindi ako natakot. Matatakot pa ba ako sa ilang programmer? Bumibiyak ang langit. Bakit umabot sa level 900 at 99 ang dalawang nisi na to? Hindi ba hanggang level 79 lang ang limit sa bersyon 2.0? Hindi matrace. Ang data nila ay hindi sumusunod sa lohika ng karaniwang nisi. Mayroon silang sariling puno ng desisyon. Modulong nag-aayos sa sarili at otoridad na lumampas sa mga kampo. Pati na rin ang kapangyarihang gumawa ng mga nakatagong misyon. At may isa pang linya ng code na hindi malaman kung saan galing. Lumitaw ang link ng pagbabahagi ng karanasan. Naipadala na ang programang pambura ng admin. Pero naharangan ito. Puwersahang ipatupad ang direktang pagbura sa core system. Ang pagbura sa core system ng admin ay kasalukuyang tinutunton pabalik. Mukhang sinusundan nila ang utos ng pagbura. At gumagapang pabalik sa backend ng server. Ano nang sinabi mo? Gumaganti ang malisyosong code. Ang puwersahang pagbura ay magdudulot sa buong server ng pagkasira ng hardware ng server. Nakalock pabalik ang otoridad. Permiso ni Naxian at Fanju. Nakalock pabalik ang Yan channel. Hindi ba ito yung umiikot na loading icon na madalas murahin ng mga manlalaro? Kamay ng Diyos, pagbaligtad ng tadhana. Dahil isinilang kami sa mundong ito. Hindi ito dapat. Basta-basta mabura o mabago ng kahit sino. Gusto nyo kaming burahin? CJ. Tatanungin muna natin ang server nyo. Kung kaya ba nitong makayanan? Tatanungin muna natin ang server nyo. Kung kaya ba nitong makayanan? Tigil. Tigil ang lahat. Itigil ang pagbura. Idiskonekta agad ang programang pambura. Hindi na natin sila pwedeng burahin. Kapag ginalaw pa natin sila, madadamay ang buong laro sa pagkawasak.
Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Baguhin ang anunsyo. Isulat sila sa bagong bersyon. Isulat sa bagong bersyon. Dahil hindi natin sila mabura. Sabihin na lang natin na ito ang pinakahuling nakatagong kabanata na dinisenyo natin. Pang-emerhensyang update sa opisyal na website. Pagpupugay sa nakatagong kabanata. Dalawang bituing nagtutunggalian ang balanse ng liwanag at dilim. Ayon sa mga bali-balita sa Jianghu, pagkatapos ng labanan sa misteryosong lungsod ng Tianji, ang immortal na espadachim na nakaputi na si Xian at ang hukom ng Wuchang na si Fan Jiu ay parehong lumampas sa kanilang mga limitasyon. Mula noon, ang panig ng kabutihan at kasamaan ay magkasabay ng iral. Bukas na ngayon ang bagong nakatagong kabanata. Inaanyayahan ang lahat ng kapwa-disipulo na magtungo sa tour ng Jinfengxiu sa Bayanjing upang masaksihan ang labanan ng dalawang bituin. Grabe, kinilala sila ng opisyal na laro. Hindi pala Xian at Fan Jiu, kundi isang nakatagong kabanata. Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Pero totoo ang mga gantimpala. Tara. Pumunta tayo sa tour ng Jinfengxiu para kumuha ng quest. Long Xiao. Sinabi na ng opisyal na laro na nakatagong kabanata sila. Mumurahin pa ba natin sila? Siyempre, mumurahin pa rin natin sila. Pero kukunin pa rin natin ang quest. At lalong hindi natin pwedeng palampasin ang mga gantimpala. Paano kung ma-scam na naman tayo ngayon? Kung ganoon, mag-screenshot tayo bilang ebidensya at pumunta sa forum. Para mag-post ng mahabang reklamo. Kinilala na tayo ng opisyal na laro. Ano pa nga ba ang magagawa nila? Hindi naman nila tayo mabura. At hindi rin nila tayo matalo. Kaya gumawa na lang sila ng bagong lore para sa atin. Ano nang mangyayari pagkatapos nito? Sa hinaharap, patuloy kang magiging immortal na espadachim na nakaputi. At ako naman ang magiging emperador ng underworld. Ang mga manlalaro naman ay patuloy na maglalakbay sa mapa at maiinis. Habang nagbabayad at nagrereklamo sa mga game designer. Napakalaki ng Jianghu na ito. Kasya para mag-enjoy tayo ng matagal. Kung ganoon, magpatuloy tayo. Sulit ang paglilinis ng inodoro. Sulit.